yung impeachment ay mawawalang saysay sa palagay ko sapagkat yung mga proseso naman ay hindi nasunod. Pati yung pagkalap nila ng ebidensya, hindi po pwedeng gamitin yung mga pinagtatanong nila sa House Committee na kung saan ay doon nila ginamit yung ebidensyang ginamit sa impeachment. Yung mga pumirma sa impeachment ay maaaring managot dito, mga kababayan. Ayun, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Nandito na naman ang inyong lingkod, Just Vlog. At muli na naman tayo magsasama-sama ngayong umaga. Mayo 30, 2025, araw ng Biyernes. At meron tayong mahalagang pag-uusapan ngayon. Pag-uusapan natin itong nagbabaga at nag-iinit na mga issue, mga kababayan. Ang topic natin kasi ngayon yung tungkol po dito sa impeachment case versus BP Sara. Bago natin umpisan yan, bago natin talakayin at bago tayo magbalitaktakan mga kababayan, kailangan ko po munang batiin yung ating mga kababayan at mga taga-subaybay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maging ang ating mga taga-subaybay na mga OFW dyan sa iba't ibang panig ng daigdig. Opo, at napakarami po kasing nanonood po sa atin ng mga OFW. Nagko-comment po sa ating comment section. Hindi ko na po kayo maisa-isa na batiin mga kababayan. Nilalahat ko na po kayo at maraming salamat po sa inyong pagtitiyaga po sa amin. Sa inyong walang sawang panonood, pag-share, paglalike ng ating video. At nakita rin po namin na napakarami po na mga kababayan natin na nanonood pero hindi po natin subscriber. Nakita po kasi namin doon sa aming analytics, mas marami pa pala ang nanonood na hindi po namin subscriber mga kababayan. Kaya baka naman yung mga nanonood po sa amin dyan na hindi namin subscriber mga kababayan. Baka naman po. Mag-subscribe na pa kayo. Parang awa nyo na. Mag-subscribe na po kayo at paki-hit na rin yung ating notification bell para nang sa ganun ay lagi po kayong nanonotify pagka may mga ini-upload tayong mga videos. Okay, at umpisa na natin. Kumusta po ba kayo? Nangungumusta pa syempre, kumusta naman yung inyong mga magdamag? Kayo po ba ay nilamig? Kayo po ba ay nagyakapan ng inyong jowa ng mahigpit na mahigpit? Ako po ay umaasa na kayo po ay naging masaya sa inyong pagtulog sa inyong buong magdamag mga kababayan. Sana po ay masarap yung inyong paghigop ng inyong mga kape. Katulad po ng nakikita nyo rito, meron po tayong kape. Ayun mga kababayan, at ito nga, yung nakita nyo po, yung title po ng ating topic ngayon, yung ating paksang pag-uusapan ngayon mga kababayan, ay tungkol po dito sa impeachment case versus kay BP Sara mga kababayan. Nakikita natin, parang malabo na yata ito at mas malabo pa yata ito sa tinta ng pusit mga kababayan. Opo, medyo nadidili yung ating. Kaya naman natin nasasabi yon sapagkat napakarami po kasing lumalabas ngayon na issue tungkol po dyan sa impeachment na tila hindi na po ito, malabo na pong matuloy ito mga kababayan at hindi na po yata uusad po ito mga kababayan.
gusto ko po munang balikan yung mga una dito po sa unang pahayag ng ating mahal na Pangulo noong unang panahon about dito sa impeachment. Meron siyang sinabi nung una mga kababayan. Ito po yung as far as I'm concerned, sabi niya, it's a storm in a teacup. Yun ba yun mga kababayan? Yun ba yun? Hindi yata yun. Yun yung nasa huli mga kababayan, di ba? Opo, yun yung huli. Pero, ito yung sinabi niya noon mga kababayan. Ito, pakinggan nyo ha. This is not important. Sabi niya, hindi raw ito importante. This does not make any difference to even one single Filipino life. Yan po yung sinabi ng Pangulo noon. Tapos, ang sabi pa niya, so, why waste time on it? At pagkatapos, idugtong nyo na po yung unang sinabi ko kanina mga kababayan. Ayun, yun yung unang palahayag po ng ating Pangulo po nung una. Ayaw niya po talaga. Hindi po siya pabor sa impeachment. Sapagkat sabi nga niya, hindi ito makakatulong. Hanggang ngayon po ay pinaninindigan ng ating Pangulo ng Pilipinas ang mensaheng ito mga kababayan. Kasi ang sabi niya rito sa hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi niya mga kababayan, basahin ko ha. Meron kasing nagtanong sa kanya about sa impeachment mga kababayan. At ito ang naging tugon niya. Mali pala yung basa ko mga kababayan, ito ulitin natin. May kopya na nga ng mga mali pa Ikaw talaga, Just Vlog, mga karumal-dumal talaga yung mga vlogs mo, mga walang kakwenta-kwenta at mga karimarimarim talaga yung mga vlogs mo. Ito, basahin ko na nga. How many times do I have to say that I didn't want impeachment? Sabi niya. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso, sabi niya, hindi nag-file ng impeachment complaint. Ayan ang sinabi ng ating Pangulo mga kababayan at tinitindigan po niya yung kanyang unang pahayag noong unang panahon mga kababayan. Yung panahon po ni Limahong mga kababayan. Okay, so yun po mga kababayan, seryoso po talaga ang ating Pangulo na hindi ituloy ang impeachment at ayaw po niya talagang ituloy ito. Hindi totoo yan. Kaya ito naman, meron naman pong pahayag itong si newly elect Tito Soto na dating Senate President mga kababayan. Ang sabi ni Senator-elect Tito Soto, baka magkagulo kaya tutol si PBBM sa impeachment versus BP Sara. Yan ang sabi niya. Ito po yung kabuuan naging pahayag ni Tito Soto at basahin ko lang po sa inyo. Mula po ito sa report ng Net25 mga kababayan. Yan po kasi tayo kumukuha ng mga impormasyon na patas at totoo, matapang, matatag at matapat na pagbabalita. Ito po yun. Tutol pa rin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi totoo yan. Ayon yan kay Senator-elect Vicente Tito Soto III sa kapihan sa Manila Bay Forum ngayong Miyerkules. Ito'y noong Mayo 28 mga kababayan. Baka raw magkagulo sa takbo ng ekonomiya ng gobyerno. He is reiterating it now. I agree because narinig ko sa kanya yun. Hindi totoo yan. Sabi ni Senator Tito Soto mga kababayan. Pasensya na kayo sa mga pagbigkas natin mga I can attest the fact that he really means that he is not in favor Kilala kong kaliskis mo. of the impeachment process at this point. Anya. Talaga magbasa ng English mga kababayan. Ako talaga ay nagdurugo yung aking mga ilong at mga kalamnan at mga lahat na ng butos ng ating katawan ay nagdurugo na pagka tayo yung nagbabasa ng English. Ayun. Tuloy natin. Sinabi pa ni Tito Soto na sa mga pag-uusap nila ng Pangulo noong panahon ng kampanya ay talagang hindi ito nakakiling Hindi totoo yan. sa pagsuporta sa impeachment. Yan ang sinabi ni Tito Soto mga kababayan. Gayunman, binigyan diin ng senador na malaya ang Senado sa kanilang desisyon
at hindi ito kailanman kinukontrol ng sinumang pangulo. Yan po yung pahayag ni Senator-elect Tito Soto, mga kababayan. Dahil sa pahayag na yan ni Senator-elect Tito Soto, mga kababayan, meron din naging pahayag si former Senator Franklin Drilon, mga kababayan, at ito po yung kanyang naging pahayag. Mark my word. Sabi pa niya, mark my word. Parang parang talagang totoong-totoo itong sasabihin ni Mr. Franklin Drilon. Ito yung lagi natutulog sa Senado, mga kababayan. There will be no trial in my assessment, sabi niya. The impeachment complaint is there, but the trial in my view will never happen. There'll be no numbers in the Senate to convict Sara. Yan ang pahayag ni Franklin Drilon, mga kababayan. Kaya nga po sabi po natin kanina sa ating pambungad na pananalita, parang para tayong nag-speech na parang kandidato, mga kababayan. Kanina, malabo pa po sa tinta ng pusit. Alam niyo yung binubuga ng pusit na yon pag bumuga siya. Di ba puro itim yon? Ganun kalabo. Mas malabo pa yata na matuloy ito, mga kababayan. Ngayon, ito pinakamatindi, mga kababayan. Ito ang pakinggan ninyong mabuti. Itong ipaparinig ko po sa inyo at ipapapanood po sa inyo sapagkat ito ang pinakamahalaga at ito ang pinakaimportante na aming isi-share sa inyo na naging pahayag ni Senator-elect Rodante Marcoleta, mga kababayan. Pero bago ko sabihin pala yan, mga kababayan, itong isang mainstream media, mga kababayan, na ipinasara ito kumukontra doon sa pahayag ng ibang mga namamahayag din na mainstream media. Ang sabi po kasi ng ibang mga namamahayag na mainstream media, mga kababayan, ay mas marami ang pabor na hindi matutuloy ang impeachment. Kaya lamang itong mainstream media na isa na ipinasara noon ay iba naman ang kanyang report, mga kababayan. May napanood akong report niya na nagsasabi na mas marami daw ang may gusto na ma-impeach si BP Sara. At batay sa kanilang report, mga kababayan, 80% daw ng mga mamamayang Pilipino ang pumapayag na ma-impeach si BP Sara, mga kababayan. Parang ang gustong-gusto nito na ma-impeach talaga si BP Sara, mga kababayan. Itong naipasarang TV network na ito, mga kababayan. Naisingit ko lang po yun. Napanood ko dumaan kasi sa newsfeed ko. Hindi ko na kinuha yung video. Hindi ko na ipapapanood sa inyo. Baka mahaluan pa kayo ng fake news, mga kababayan. Kaya hindi ko na share sa inyo yung video. Dito na tayo ngayon, mga kababayan. Eto, panoorin nyo to. Itong interviewing ito ni Senator-elect Rodante Marcoleta sa isang news program ito. Ang pangalan ng news program nito ay Brigada News ba to? Oo, Brigada News. Hindi ko kasi makita pero ito nakuha ko lang po kasi sa ibang platform ng social media, mga kababayan. At ito, matindi yung naging pahayag dito ni Senator-elect Rodante Marcoleta, mga kababayan. In-interview siya kasi kung kumpiyansa na at panoorin na lang natin mga kabayan, panoorin na lang natin para hindi na kayo makinig dun sa mga sinasabi ko na wala namang kakwenta-kwenta, mga kababayan. Ito, panoorin natin. Panti po ba kayo na malulusutan nitong si Vice President Sara yung impeachment laban sa kanya? Palagay ko ay hindi magtatagumpay yung gagawin nila na pagtanggal sa ating pangalawang Pangulo. Yung impeachment ay mawawalang saysay sa palagay ko sapagkat yung mga proseso naman ay hindi nasunod. Pati yung pagkalap nila ng ebidensya, hindi po pwedeng gamitin yung mga pinagtatanong nila sa House Committee na kung saan ay doon nila ginamit yung ebidensyang ginamit sa impeachment. Bakit kamo? Yung pinagmulan ay hearing or investigation in aid of legislation. Ang tanging layunin ay gumawa ng batas. Ang ginamit nila
hindi sa paggawa ng batas, ginamit nila yung kanilang mga ebidensyang di umano'y nakalap para gamitin sa impeachment. Saan ka naman nakakita na ang layunin ay paggawa ng batas na uwi sa impeachment? Dito pa lamang kung sakasakali ako magiging senator judge, tatawag ako ng mga ilan doon sa pumirma sa impeachment. At kinakailangan panagutan nila na bago sila pumirma, binasa nila talaga yung impeachment complaint. Kapag naniniwala ako, isa man sa kanila, hindi binasa yung impeachment complaint. Yan ay alam na alam ko sapagat marami na ako nakausap sa akin. Ayan mga kababayan, yun po yung naging pahayag po ng newly elect Senator Rodante Marcoleta tungkol po dito sa impeachment mga kababayan. Alisin ko lang po ito at babasahin ko kasi ito mga kababayan. May kudigo kasi ako dito mga kababayan Hindi ako nawawala ng kudigo. Ayun, batay po sa interview mga kababayan, dito nga po ang inilagay nila ay yung mga pumirma sa impeachment ay maaaring managot dito mga kababayan. Sabi ni Senator-elect Rodante Marcoleta nung tinanong siya nung nag-i-interview sa kanya, ang sagot niya, palagay ko anya ay hindi magtatagumpay yung impeachment. Yung impeachment anya ay mawawalan ng saysay sapagkat yung proseso ay hindi nasunod, pati pagkalap ng ebidensya. Hindi anya pwedeng gamitin yung pinagtatanaw sa House Committee na kung saan doon nila ginamit yung ebidensyang ginamit sa impeachment. Bakit? Anya, yung pinagmulang kasi ay hearing or investigation in aid of legislation. Sabi niya, ang tanging layunin ay gumawa ng batas. Ang ginamit nila ay hindi sa paggawa ng batas. Ginamit nila yung kanilang ebidensya di umano na nakalap para gamitin sa impeachment. Saan ka naman nakakita niya na ang layunin ay paggawa ng batas at nauwi sa impeachment? Dito pa lamang sabi niya, kung sakasakali, eto malupit, eto matindi mga kababayan. Dito pa lang sabi niya, kung sakasakali ako'y maging senator judge, ay tatawag ako ng mga ilan doon. Sino po yung tinutukoy niyang mga ilan doon mga kababayan? Yun yung mga pumirma sa impeachment. At kinakailangan sabi niya na panagutan nila. Bago sila pumirma doon, ay binasa nila talaga. Dapat sabi niya, kailangan panagutan nila na bago nila pinirman yun, ay binasa talaga nila yung nilalaman po ng impeachment complaint. Sapagkat naniniwala ako, sabi niya, isa man sa kanila, hindi binasa yung impeachment complaint. Yan ay alam na alam ko, sabi niya, sapagkat marami na akong nakausap na mga kasama doon. Kaya mga kababayan, itong impeachment na ito, sabi ko nga po kanina, mas malabo pa sa tinta ng pusit na matutuloy ito mga kababayan. Lalo na, eto, mayroon pong bagong inilabas mga kababayan. Ito hindi ko pa pala nabasa ito Isisingit ko lang ito. Mga kababayan, na pahayag ni Senate President Escudero. Ito totoo yun. Kinuha ko din sa Net 25 to. Escudero, iniurong ang impeachment presentation versus BP Sara Duterte. Inanunsyo ni Senate President Francis Chis Escudero ngayong Huwebes, Mayo 29, na ipagpaliban muna ang presenta ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte upang bigyan ng daan ng pagtalakay sa mga prioridad na panukalang batas bago ang pagtatapos ng ika-19 na Kongreso o 19th Congress mga kababayan. Ayon kay Escudero, nakatakdang iharap ang articles of impeachment sa darating na Hunyo 11, 3 araw bago ang sine die adjournment ng Kongreso sa Hunyo 14. Samantala, natanggap ng House Prosecution Panel ang liham ni Senate President Escudero kaugnay ng bagong schedule ng presentasyon. Isinumite na rin ang kopya ng liham sa House Prosecution Panel para sa nararapat na aksyon. Yun po yung report tungkol po rito sa pag-urong ng impeachment presentation versus BP Sara. At dahil dito mga kababayan, ang dami na naman
ang dami na naman bumatikos, ang dami na naman nag-comment na ito po daw ay delaying tactics para namang parang ano to parang basketball mga kababayan na may delaying tactics. Hindi natin alam mga kababayan, pero nakikita natin talaga ay malabo pa sa tinta ng pusit ito na talagang hindi matutuloy ang impeachment na ito mga kababayan. Pagpasok po ng 20th Congress mga kababayan, malabo na po yan, lalo na't nandyan po yung mga senador na papasok na, mga new elect senator. Nakikita naman natin halos lahat ay hindi po pumapabor sa pagtuloy ng impeachment na yan, sapagkat hindi po makakatulong po yan sa pag-unlad ng bansa mga kababayan. So yun lamang po yung ating maibabahagi ngayong umaga, at muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, ay muling bumabati sa inyong mga kababayan ng isang magandang umaga, magandang araw, at kung saan man po kayo naroroon, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig, ay lagi po kayo mag-iingat sa inyong mga paggawa. Maraming salamat po sa inyong panunood.